Good morning po, isang magandang umaga at isang magandang araw po sa lahat. So ayan guys, welcome back po sa channel ko, Hilda Chavez Evio po, at ngayong araw na ito ay isa-share po sa inyo kung paano ako gumawa ng aking home decor. Ayan, dahil dun sa aking kitchen ay walang dekorasyon, so naisip kong gumawa ng wall decor na gamit ang mga scrap materials na pinagtabasan nung kami ay nagpapa-renovate ng house. So hindi ko yung guys itinapon at naisip kong gawing DIY na lang para maging decoration dun sa aking dirty kitchen. So ayan guys, eto ang aking mga materials na puro patapon at basura na nga akong iisipin. Pero magagawan ko yun ng paraan. So ayan, eto guys. So ayan guys, eto meron ako ditong mga gagamiting mga patapon na mga bagay-bagay. So una sa lahat guys, meron ako ditong kapirasong plywood. Ayan, tira-tira lang ito. Dun sa pinagawa naming cabinet. Ayan, sumusukat ito ng siguro 1.5 ruler. Ayan, hindi ko na siya binawasan kasi sayang naman. Kung ano tong sukat na natira, yun na lang gagamitin ko. Hindi ko na siya tatabasan. At meron ako mga liston, pinagtabasang liston. Ayan. Ayan, para mailagay ko sa kanyang side kapag natapos ko yung ginawa yung aking kitchen decoration. Kasi yung aking kitchen is walang decoration, kaya lalagyan ko siya sa pamamagitan ng aking DIY project. At meron ako mga wooden spoon. Ayan guys, every time nagpapadeliver kami ng food ay uso na ngayon ang mga wooden spoon. Ayan, hindi ko siya itinapon guys. Ayan, napakaganda oh. Kahoy siya guys. Ganito ang magandang kutsara. Napaka-safe sa ating kalusugan. Siyempre, meron akong mga tira-tirang paint, meron akong kulay black, at meron din akong white. So, ayan. Meron din akong stick glue, at gagamitin ko rin siya ng dikit. Dahil hindi naman ito masyadong mabigat isabit, kaya pwede na siyang idikit. At kung kailangan ipako ng konti, kapag kailangan pakuin, papakuin ko na lang ng maliliit na pako. At ang aking varnish. Dahil itong aking wooden spoon ay babarnisan ko ng konti para mas sumiglang kulay at ang aking mga brush. So kung meron akong idadagdag guys na mga pampaganda pa ay idadagdag ko na lang, hahanap ako, hagilap pa ako dun sa aking stock room. Ayan, puro tira-tira ito guys ha. So ayan, start ko munang mag DIY ng aking kitchen decoration. So ayan guys, eto pipinturahin ko muna ng white itong aking plywood. Ayan. Kaya yung mga tira-tirang paint dito guys sa amin ay hindi ko itinatapon. Kahit konti na lang yan, tinatabi ko kasi nagagawan ko pa ng paraan. So ayan, okay na to guys. Papatuyuin ko lamang ito at isusunod kong pinturahan ay itong aking liston. Ayan, ito ilalagay ko dito guys sa side na ganyan. Ayan, next naman ay ito ay aking kukulayan din ng black. Ayan. And so, ayan guys, na-paint ko na ng black itong aking liston. So, ang susunod naman ay babarnish ko yung mga
wooden spoon. Varnish lang guys ang gagamitin ko dito para mas ma-enhance yung kanyang color. Ayan. Mas makita yung kulay kahoy. So, ayan, tapos ko nang na-varnish ito, guys. Next nito ay, patutuyuin ko muna. And then, bago ko i-continue yung susunod na gagawin ko. Ayan, iwan ko lang muna ito dito, guys. So, ayan, guys. Ayan. Na-varnish ko na at na-paint ko na yung mga dapat ma-paint. Ayan. Hintayin ko lang matuyo ito, guys. Patutuyuin ko lang muna. So, ayan guys, tapos na itong aking napinturahan at tuyo na siya. So, ngayon, ang susunod ko naman gagawin ay ididikit ko itong liston dito sa kanyang mga gilid. Ayan, unahin ko muna itong dito sa side. Ito guys, ididikit ko muna. Ngayon, kapag hindi siya matibay, papakuan ko siya ng maliliit na pako para hindi naman matanggal. Pero kapag kaya na siya ng dikit, siguro hindi ko na lalagyan ng pako. Dahil hindi naman mabigat yung mga materials na ginamit ko dito, kaya okay lang na idikit na lang. Ayan, naidikit na. Ayan, doblehan ko na lang yan ng pako in case na hindi siya madikit. Ayan, next, dito naman sa kabilang gilid. And then, ito naman dito sa kanyang taas. Ayan. At ito ay dito naman. So, ayan, ganyan lang ang gagawin ko, guys. So, ayan, next, ito naman ang ating ikakabit. Ayan, makapit na siya. Dito siya ilalagay. And then, dito. Yan, ganyan. So, ayan, naidikit ko na siya, guys. Ayan. Ayan.
makapit siya, hindi naman siya agad natatanggal. Pero siguro lalagyan ko rin ng tig-isang pako dito sa 4 na corner para mas matibay. Hanap muna ako ng pakong maliit. So, ayan. Next naman na gagawin ko guys ay ididikit ko na itong mga wooden spoon. Ayan. At i-display ko ito sa aking kitchen. So, ayan. Pantay-pantayin ko muna siya kung paano yung distansya ng bawat isa. Ayan, ganyan. Yan. So, ayan, ganito na lang ang format na gagawin ko kung paano ko siya ilalagay, yung mga kutsara, yung mga wooden spoon. Ayan. Para dito, masulatan ko pa siya ng gusto kong isulat. So, ayan, ganyan ang gagawin ko, guys. So, ayan, start siyang idikit, guys. Dikit lang din ito dahil manipis lang itong wooden spoon. Madali lang itong kapitan ng dikit. So, ayan guys, naidikit ko na rin yung aking mga wooden spoon. Ayan. And then, ang gagawin ko dito guys, lalagyan ko na lang siya dito ng sulat na gusto kong isulat. Lalagyan ko yan dito ng tali and then, ihahang ko na. O, meron na akong kitchen decoration. So, hanap lang ako ng yung mga old polish ko doon. Yung mga lumang Kyotex. Siya na lang gagawin ko ditong pansulat. So, ayan, nakahanap ako dito ng kulay brown na lumang Kyotex. So, ayan nga guys, tapos na itong aking kitchen decoration. Ayan, nagawa ko na guys. So, ayan, gamit lamang ang extrang pinagputulan na plywood, saka mga kahoy na pinagtabasan. And then, itong mga disposable wooden fork and spoon. Ayan, at dito sa aking mga letters ay ginamit ko yung aking old nail polish. Ayan guys, nakagawa ako ng pang-display sa aking kusina na napaka-tipid na walang gastos para hindi na binibili pa. Ayan, at dito naman sa likod guys ay nilagyan ko lamang siya ng tali para maisabit ko. Hindi ko na ito guys ginamitan ng masyadong pako kasi baka mabasag yung kahoy. Kaya napakadikit nung stick glue. Napakadikit, sobrang dikit kaya safe naman na hindi malalaglag yung ating mga idinikit. Ayan, so ito ready ko nang isabit dun sa aking kitchen. Kaya ayan guys, sasabit ko na siya. O ayan guys, naisabit ko na itong aking ginawa. Ayan, dito ko talaga nilagay sa aking dirty kitchen kasi para yan talaga dito. Dahil itong wall na ito ay walang design, walang nakasabit. Kaya ito ang aking naisip na ilagay. Ayan, dito ang aking kusina guys. Ayan, munting kusina. Ayan, dito lamang akong nagluluto, nagbablog. Ayan, dyan lamang. At etong aking pader dito is under repair, kaya medyo nasira yung paint niya. Kaya sinabitan ko na ng wall decor para gumanda ng konti. Ayan.
So, ayan guys, nakatapos na naman akong isang project na hindi ko pinagkagastusan ng marami. Napakatipid, kaya mas maganda kapag ma-idea tayo sa ating pamamahay. So, ayan guys, tapos na at syempre natuwa ako. And so, ayan po, natapos ko na yung aking DIY project. At natutuwa ako dahil nalagyan ko ng dekorasyon yung aking dirty kitchen. Ayan, naging maganda yung aking kusina dahil gawa ko yung aking pinandisplay doon. So, ayan po mga mommies, mga sisters, mga kaibigan, hindi kailangang mahal ang gamit sa bahay. Hindi kailangang mamahalin ang dekorasyon natin sa bahay. Lagi pong tatandaan na kapag maparaan ang isang mamis, ang isang nanay, o ang isang may bahay, ay gumaganda po ang bahay. Ayan, basta't malinis at laging maayos ang pamamahay natin ay nagiging maganda at nagiging maaliwalas, maraming blessings ang pumapasok. So, ayan guys, thank you very much for watching my video at sana po ay naka-benefit sa mga mommies at sa mga may bahay ang aking munting ginawa. So, ayan, basta't maparaan lamang tayo ay marami tayong magagawa. Hindi masasayang ang mga bagay-bagay. Ayan, thank you very much guys and thank you sa lahat ng mga subscribers at sa lahat na nagpa-follow at sa lahat ng nagla-like, sa lahat ng nag-reviews. God bless you all po. At sana ay lagi kayong pagpapalain ng ating Panginoon. So, ayan, thank you and bye!